Ang makikita po natin ngayon ay ang isdang silicons. Sa unang tingin ay mukhang wala namang kakaiba sa isdang yan. Pero noong 1938 ay sobrang nabulabog ang mundo ng mga scientist nang ito ay matagpuan. Bakit? Akala kasi nila, base sa kanilang masinsinang pag-aaral, matagal nang wala sa mundo or extinct ang isdang yan. Pero nagulat sila nang ito ay makita at makuha ng isang tao. Sa kanilang pag-aaral, lumabas na 66 million years ago pa na nag-extinct ang bagay na yan sa panahon ng late Cretaceous. Ang isdang ito ay sobrang tagal na. Sa mga nakakatanda, ang sabi sa akin, 60,000 million years lang namumuhay ang isdang ito. Pero parang tuyo nga lang siya kung iisipin. Pero ngayon lang ako nakakita ang isda na dalawang yung ulo pero isa lang yung buntot, isa lang yung tinik. Ang katotohanan yan, mayroon pong nakitang fossil nito sa Brazil at sa kanilang estimates, nasa around 410 million years ago na ang fossil na yon. So in short, pinagbasehan ng mga scientist ang fossil na yan para sa kanilang pag-aaral. Kaya doon po nila nakuha ang estimation na 66 million years ago pa huling nag-exist ang nilalang na yan. Kaya nung ma-discover nga po ito nung 1938 sa South Africa, ay nabasag nito ang konkretong pag-aaral ng mga scientist. At sa mga nagtatanong kung anong amoy ito, amoy lang naman siyang parang normal na tuyo. Pero dadalhin ko siya ito sa National Museum at para may maambag naman ako sa Pilipinas at pati yung katawan nila, itong kalahati, dadalhin ko kay Boss Tuyo. Sabi ng mga nakakatanda, sa panahon pa to ng dinosaur, itong isdang ito. Kaya iniingatan ko at baka ito ay may anting-anting. At saka wala naman siyang bituka. Sa mga normal na isda, pero parang normal lang siya na isda. Pero iba yung amoy. At sa alam ko, sabi ng mga nakakatanda, sa panahon pa to ng dinosaur. Siguro to na binubuntis, kulang sa buwan. Kaya nang nilabas, dalawang ulo, isa lang yung katawan. Ito yung normal na isda na kinakita ko dito sa totoong buhay. Kita nyo yan? Bata pa yan eh, bagong silang itong isdang ito. Kaya hindi pa sila gumagalaw ng husto. Paano kung marami pa palang katulad nito sa ilalim ng dagat? Mga nilalang na akala nating wala na sa mundo million years ago na ang nakalipas, pero buhay na buhay pa pala sa ilalim ng ating karagatan. Paano kung totoo yung posibilidad na buhay pa pala ang mga prehistoric creatures na tulad nila, na sobrang mga dambuhala at talaga namang nakakatakot? Napakalaking parte pa talaga ng ating karagatan ang hindi pa tuluyang nagagalugad ng tao. As in, marami pa tayong hindi alam sa ilalim ng ating mga dagat.